ninyo ako sa isang linggong paglilingkod upang ipagpadaloy natin ang usaping pangkapayapaan, usapin tungkol sa katotohanan at pagtatanggol ng demokrasya upang maisulong po ang totoong mabuting pamamahala sa ikabubuti ng higit na nakararaming mamamayang Pilipino. Kaya na po ang Pilipinas nating mahal. At maya-maya po makakasama natin ang mga dalawang abogadong magagaling ang puso at diwa sa pagtatanggol ng demokrasya, batas at katarungan. Si Attorney Torion mamaya makakasama natin at ganoon din po si Attorney Arnedo Valera from the US. Pero bago ang lahat, ako po ay nagpapaabot ng aking pakikipagkaisa sa mahalagang araw ng aking naging kapartner sa Pilipinas nating mahal, si Dr. Lorraine Badoy. Happy birthday po kay Dr. Lorraine Badoy na naging kabahagi po ng aming paglalakbay sa Laban Kasama ang Bayan sa SMNI. Kasama po si Pastor Kibuloy na ngayon ay pareho pong humaharap ang programang ito, ang SMNI, ang Laban Kasama ang Bayan, and even si Pastor ng panggigipit at pagyapak sa walang humpay na paggamit ng otoridad ng gobyerno para sikilin ang mga demokratikong karapatan sa malayang pamamahayag. Isa po dyan ang pagtindig ni Pastor at ng SMNI na mabuo ang Laban Kasama ang Bayan. And for that, hindi ko po makakalimutan ang naging pagsasama at paglalakbay ko sa pagbibigay ng mabuting paghahayag ng katotohanan at pagtatanggol sa mga kabataang Pilipino at sa buong sambayan ng Pilipino na winawasak po ng communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. At dahil dyan binuo ni Pastor at kasama kami ni Dr. Lorraine Badoy ang Laban Kasamang Bayan. At ipinagpapatuloy po yung tradisyon na yan at nasimulan dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. Again, happy birthday kay Dr. Lorraine Marie Badoy. Makakasama po natin ngayong araw na ito sa unang bahagi ng talakayan ang isa po sa matapang na abogado na maninindigan sa katotohanan sa gitna ng mga malawakang panggigipit ng administrasyon at kasalukuyang paggamit ng ala martial law approaches sa pagpapatupad ng sinasabi nilang law enforcement and law and order, particular sa Davao area and particular sa butihing pastor kay Pastor Apollo Kibuloy. Via Zoom, sasamahan po tayo sa unang bahagi ng talakayan na ito ni Attorney Israelito Torion, Legal Counsel para kay Pastor Apollo Kibuloy. Attorney Torion, welcome sa Pilipinas Nating Mahal at maraming salamat for the time that you're spending with us today. Magandang araw at salamat din sa panahon na binigay mo sa amin, Ka-Eric. And good morning to all viewers of SMNI Pilipinas Kumahal. Ayun. Attorney Torion, ang unang bahagi po ng aming pagtatanong ay doon sa una kong nakitang pahayag mo na nagagandahan po ang mamamayan na sinasabi ninyo. Hindi naman kaila sa mamamayang Pilipino that from the start, ang trato po sa mga ginagawang kaso-kaso at mga panggigipit kay Pastor Kibuloy ay isang political machinations or bahagi po ng buong disenyo para wasakin si Pastor Kibuloy at iugnay po ang kanyang sarili, pagkatao at ang kanyang pinamumunuan na napakalakas na Kingdom of Jesus Christ sa political bickerings and conflict na inaharap ng kasalukuyang Marcos administration. Nakita natin yun, Atty. Torion, kung paano ginamit ang Senate hearing ni Senator Hontiveros na ginawa niyang monologue for attacking Pastor and Kingdom of Jesus Christ. At ngayon humantong tayo sa mga kaso at mga panggigipit at mga standing warrant of arrests para kay Pastor at sa iba pang leaders ng Kingdom of Jesus Christ. How do you look at that from the start? All along, this is all about political attacks, not only on Pastor but strategically and principally sa mga Duterte kung saan identified si Pastor as isa po sa naninindigan sa mga prinsipyo ng pamamahala, ng mabuting pamamahala ni former President Rodrigo Duterte. Go ahead po, Attorney Torion. Ka-Eric, I have to set the ground straight. No? I am an academician, I am a law dean, and when I accepted the deanship from Pastor Apollo Kibuloy, I was of the idea that I will establish his school and of course defend his cases if there are cases that will be filed against him. So ang treatment ko noon ay really very objective and I have to defend the cases as they appear. No? Pero may napapansin nga lang ako na there may be grounds to believe that the cases filed against him may also have political touch. No? Why? Because
Itong nangyari kasi sa kaso niya muna doon sa rape case. Sige. This was filed in 2019 pero actually ang simula po nito, nag-file po kami ng libel cases po in 2018 against Blenda Portugal kasi siya yung nakita namin na gumagamit ng nomdiger at umaatake at nakita kami, nakakuha kami ng ebidensya talaga objectively na siya yun. So nagkaroon ng probable cause na filean siya ng libel cases po. 2018 po yun. 2018. Pagka 2019, December 18, meron ng kaso na parang counter-attack ni Blenda Portugal as against Pastor Apollo C. Kibuloy. Rape, human trafficking, physical injuries, etc. Tsaka hindi lang si Pastor, may 5 pang mga members, yung mababait, sila Ma'am Ingrid, no? Sila Ma'am yung singer po natin, no? Sila Kapitan Crescente Canada, sinali na. Napadismiss po natin yun. Nag-MR, napadismiss, pumunta sa DOJ. Noong January 4 of 2021, nag-file tayo ng opposition doon sa petition for review nila kasi silang umakyat kasi sila ang natalo. Wala pong ruling yun. Nag-file tayo ng mga motions for early resolution. Wala ring nangyayari. Bigla na lang na kaya nagkaroon ako ng duda din na may political touch talaga ito kasi nung nagkaroon na ng Senate investigation, si Senator Hontiveros po ay bigla na lang na lumabas yung resolution against Pastor at hindi lang nabaliktad, no? Pinailan pa ng maski ano-ano. Kaya nasabi ko nga na maski ano-ano kasi doon sa resolution, ang Davao City Prosecution's Office ang ni-require to file information for human trafficking, 1 count, no? Pero imposible kasi yan because under our laws, yung preliminary investigation is to be conducted in the place where the crime is committed. Tama. Yung allegation sa human trafficking sa Pasig, bakit sa Davao yung preliminary investigation, di ba mali? Tama. So, pinunta doon sa sa Pasig. Hindi naman ang Davao City ang nag-file, kundi yung DOJ Central DOJ Office. Central Office. Tama kayo. Tapos hindi lang po isa ka, Eric, naging 2 pa at naging non-bailable offense pa. At hindi po lang yan, nagkaroon pa ng criminal forfeiture order, asset forfeiture order under Anti-Money Laundering Act. Ganun ba? Particularly yun yung rape case at saka human trafficking. Nagkaroon ng sa penultimate portion ng information na pati ng mga assets ni Pastor at saka yung 5 other accused would be subject to asset protection order, etc. Wala naman yung kinalaman, hindi naman yun na-hint po sa criminal complaint ni Blenda Portugal. Kaya nag-file tayo ng motion to quash. At saka yung timing kasi ng pag-render ng resolution, parang merong orchestra na doon sa Senado, saka bigla na lang dito sa lumabas itong resolution. Kaya nagkaroon ako objectively ng duda baka may political touch. Okay. Attorney Torion, nilinawin ko para sa pagpapaliwanag sa mga sumusubaybay sa Pilipinas ating mahal. Una, ito po ay mga kaso na na-dismiss na sa 2 beses sa level ng prosecutors sa Davao. At Yes po. even si DOJ Secretary Boying Rimulya, when we met him, and nang sila'y nag-uusapan ni Pastor, at that time na nahuli ang anak niya sa isang drug case, ay sinabi na rin niya yan na madidismiss yan, Pastor, kasi dismissible offense ito. Na-dismiss na pala yan 2 beses. At parang harassment lang naman ang ginawa nitong kaso na ito. Yun po ay prior to the declaration of political war sa pagitan ng mga Duterte at ng Marcos administration. That statement of Secretary Rimulya ay pinanindigan po namin yan kasi ginawa yan sa isang pagmi-meeting, Attorney Torion. Pangalawa, maliban sa dismiss cases na ito, may mga kulatilya na mga isinabay doon sa hinihiling ni Senator Hontiveros na hindi naman dapat ginawa. Ililinaw lang namin, Attorney Torion, ito bang pagpa-frozen o pa-hold into na sagkaan ang movement ng finances and accounts
sa mga possibly na mga accounts related kay Pastor at sa iba pang 5 akusado, court order ba ito na hiniling ng AMLAC o DOJ ang nag-process nito? I have to clarify, no? Yung meeting kasi ni Pastor at saka yung present ka with DOJ Secretary Remulla, wala ako noon. But I was told na hindi daw niya i-dismiss muna and i-deny muna kasi nga parang legal block yon if in case there was extradition. But I was not party to such a conversation. I was merely told about it months after Tama po. it happened. Tama. Okay? But despite that, kasi ako objective kasi ako eh. Nag-file pa rin ako ng motion for early resolution kasi alam ko, maski meron yan, hindi pa rin yun magiging legal block kung meron man lang extradition. I have a different opinion on the matter. So nag-file ako ng motion for early resolution kasi I was hired to do my job and I have to have it dismissed. And kaya nag-file ako ng motion for early resolution. Eh hindi nagawa yun, hindi na grant yun. So they cannot anymore use that as a ground for them to say na hindi nila fault yun. Kasi marami kasi akong cases na sinight, Kagang versus Sandigan Bayan, Katamko versus Sandigan Bayan, na violation na yan sa right of the accused to Speedy speedy trial. disposition. Yes, oo. Yung ano po, yung order po dun sa sa information na na-file sa Pasig, DOJ po nang nag-process nun na na-include na yung mga criminal forfeiture orders, no, asset forfeiture orders. Asset forfeiture orders. Sa ano kasi yan, that is a provision in the Anti-Money Laundering Act. Okay. I just cannot explain why it landed in a rape case or Child abuse. human trafficking case. No? So, I cannot find the connection simply because of the fact that it was not even hinted in the criminal complaint that was filed and nor included in the discussions of the pleadings that we Tama. filed Tama. while the case was pending. So, kung baga, kuram non judice ito, it is not included in the discussion, then isinali na lang bigla. Isiningit siya. Who brought it out? Who brought it out in the proceedings? Nobody brought it out in the proceedings. Why did it come out? Well, it was, I honestly believe, a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Sa akin lang pong palagay. Pero- Pwede po ako magkamali yun. Attorney, kinatigan ba ng korte itong kolatilia at palusot na isiningit na kaso on forfeiture, criminal forfeiture on assets nila Pastor at ng mga iba pang officers ng Kingdom? Binigyan ba ng otoridad ng korte na ipatupad? Nag-file kami ng motion to quash. It's still pending because I still have the right to file a motion for reconsideration. Okay. I will explain it further in our motion for reconsideration from the denial of our motion to quash, no? That this is really foreign to the discussion of the parties, and a party cannot probably be indicted if he is not even informed of the Tama. nature and cause of the accusation against him. It is basic under the law. Yeah, due process. so- So Karapatan. i-process, ano ko lang po yan, i-explain. And I am hoping and praying that the judge would also recognize it. Hopefully. And I could not just go into the finer detail kasi parang baka masubjudice na tayo. But what I can explain is the general aspect of the case na nandyan yan. And sa palagay ko, dapat hindi sana napunta yan kasi hindi naman yan na-discuss sa mga pleadings po ng parties. At hindi siya related sa issue at hand, at the same time hindi related sa alleged information. Tama po kayo, Yes po, overreach of yes po, oo. overreach of authority yon, at sabi mo nga, posibleng mahulog sa lack of jurisdiction and abuse of authority or abuse of discretion. Attorney, baka makasagot ito sa teorya mo that from the start ay tinarget si Pastor dahil nagsimula ito sa 3 bagay. Una, si Pastor po ay naging bukas na bigyan ng pagkakataon si former President Rodrigo Duterte na magkaroon ng programa upang maipahayag ang kanyang saloobin sa nangyayari na mga kaganapan sa bansa, including sa korupsyon sa Kongreso, sa pundo ng bayan, at mga pag-atake ng tudo-tudo ng walang pakundangan sa kanyang anak na Vice Presidente si Inday Sara Duterte. At nabawo muli ang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Pangalawa, tuloy-tuloy po ang pag-sponsor ni Pastor
ng programang Laban Kasama ang Bayan na pinapapayagan niyang ma-airy. At siya mismo ang nagtutulak na ipagpapatuloy ang programang Laban Kasama ang Bayan na nasasaktan ang CPP, NPA, NDF, lalo na po mga urban operatives nila that include already yung tao nila sa Kongreso, yung tatlo na mga party list nila na kaalyado na pala ni Marcos Jr. through sa kanyang pinsan si Martin Romualdez. Third, ang SMNI ay nagtanong ng mga bagay na kinaiinis nila. Yung pagtatanong sa napupunta ang travel expenses, ano po ang dahilan kung bakit hindi makikita ang bilyon-bilyon na pondo na sila lang nakakaalam dito sa mga tinatawag na mga discretionary confidential funds ng Kongreso at ng buong mga kaalipores ng mga kaalyado ng Marcos administration. And because of that, nagkaroon ng atake sa SMNI, sa franchise, sa mga anchors, nakulong pa kami ni Dr. Badoy, at sunod-sunod na po pati na ang pagbuelo ng political operations na pinunduhan. Alam natin kasi nagmi-meeting si Senator Trillanes kay Mel Robles. Ayon mismo sa mga lumalabas sa social media, and Hontiveros and Trillanes are allies. And bigla na lang lumundag itong monologue attack ni Hontiveros using her committee sa Senate. Lahat ng ito, at pati na pong konklusyon niya, Atty. Torion, sorry to use the word, siya mismong gumamit nito, that the government ni Marcos daw ay dapat habulin ang Duterte Kibuloy Criminal Group sa Davao. Yan din ang line na ginagamit ng CPP, NPA, NDF at inuulit yan ng Rappler na destabilizer na pinupunduhan ng Estados Unidos ng Central Intelligence Agency, the Duterte Kibuloy Criminal Group. Atty. Torion, would you like to react? Well, as a defense lawyer po, as much as possible, I try to be objective and stick to the facts of the case po, Eric. But my case, the cases that I am handling for Pastor Kibuloy is sui generis. Meaning, it did not exist independently. It is connected with the entire gamut of the activities as well as the workings of our society. Tama. And as a defense counsel, I also have to consider such facts which may have led to the filing of the cases and to the reason why these cases are continuing to exist up to this date, even if I honestly believe that they are dismissible outright. So, tama po yun. As a defense counsel, I cannot also divorce myself from the fact na parang connected nga ito sa entire political milieu ng ating pong sosyudad. Kung makikita mo po, parang mayroong trend po na ganoon na nangyayari na kung ano pong sinasabi, sorry po kay Senator Hontiveros, kung ano pong sinasabi ni Senator Hontiveros, nangyayari. Tama. No? So, parang may pagka sa Binisaya pa, mananagna naman si Senator Hontiveros. Oo, nalalaman niya na magaganap at ginagawa ang mga kanyang sinasabi. Oo, so as a defense counsel also, I should be active also in listening to her and watching her moves kasi lahat pong sinasabi niya halos ay nangyayari. So it can affect the rights of my client, and as a defense counsel, I do hope she will forgive me. I cannot also, divorce myself from the fact na dapat dipinsahan ko rin ito. Tama. Kasi nangyayari, tingnan mo yung sinabi niya na yung license to carry LTOPF ni Pastor. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi tinuturo natin yan sa law school na kailangan may court conviction yan bago mangyayari yan. Correct. Kung aplikante ka pa lang under Section 4 of the Comprehensive Firearms Act, kung may kaso ka, kailangan ipa-dismiss mo yun kung aplikante ka pa lang. Pero kung na-approve na at saka may LTOPF ka na, precisely nga, nagkuha ka niyan kasi hindi mo maiiwasan anong mangyayari sa'yo sa buhay. Kung may kaso ka na, hindi pwede automatic na i-cancel yung LTOPF mo. Kailangan may court conviction yan. Kasi Agree. kailangan mo kalaban ka na Agree. Sinabi ni Senator Hontiveros in one of the media interview, kailangan
ang PNP mag-aksyon na dapat ikansila yung LTO-PF. Ako naman, nagsabi naman ako sa Kalita, don't worry, Pastor, hindi mangyayari yan. Sa kanyang mga leaders, hindi mangyayari. Sinabi ko sa Mali, hindi mangyayari yan because under the law is clear. He is a senator. He knows the law. Perhaps I don't know if she was part of the Senate which approved that law in 2010, no? So 2012. So, she knows it. So, it will not be approved. Labas ng order si General Marbil. Kaya naging totoo. Tama. Oo, at naging na-cancel nga. And I had to file a motion for reconsideration. Pero para lang mawala yan sa kanilang isip, we entrusted it for safekeeping. Kaya para hindi nila masabihan na naman na mayroong private army si Pastor, ginagamit ito ng kanyang mga private army. So, anong ginawa natin? We entrusted it for safekeeping doon sa NBI. Okay. Kaya nga, nagkaroon na kami ng rason, pati doon kay Kapitan Crescente Canada, kasi maraming haka-haka na may search warrant. Yung mga, yung mga leaders ni Pastor, mga religious persons naman yun. Siyempre, sinong tatakbuhan niya? Di kami mga abogado. Oo. So, attorney, dito ka muna magstay sa, isi-search daw kami. Meron daw kaming search warrant. Kung ano naman isi-search nila dito? Sacred place naman ninyo ito. Ako, Muslim naman ako. But I respect their religion, no? Opo. So, pero mapipilitan ka. You have to deploy your lawyers also to the other properties kasi nga, ang laki-laki ng Prayer Mountain. Yung fear nila, baka plantingan sila. Kung totoo nga na may 200 na SAF, may 2 pang batalyon, Attorney? tapos sasama-sama yung pag-serve ng warrant, paano namin mabantayan yung 200 kabuok? Attorney, No? excuse muna, Attorney, kasi mukhang related dyan ang gusto kong itanong sa iyo with your indulgence. Attorney, Yes, sir. Biglaan po na nag-deploy ng 2 batalyon ng pang-combat na mga pulis, no? PNP SAF PNP Troopers for Combat and Anti-Terrorism. Hindi nila ito in-announce, kasabay ito halos or magkasunod. Tinanggal muna ang mga pulis ng Davao, yung kanilang chief of police sa city director nila, yung mga hepe ng kanilang station ng PNP. 13. Oo, 35. 13 yun. 13 plus 12 personnel, 35 lahat. Tapos, 2 battalions ng SAF. And then, lumabas itong mga pananaw na may mga armas si Pastor, siya involved sa mga criminal group na related din sa ginagamit sa DDS ng mga Duterte. Yan lahat ay mga kwento ni Reza Hontiveros at sinususuga ng 3 operatiba ng CPP Party List na kaalyado na rin ng Marcos Romualdez ngayon. Si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas na mga urban operatives ng Communist Party, New People's Army supporters ito at konektado sa pag-atake kay Pastor using the Communist platform in their urban operations. All of this, tumatagpo-tagpo ang mga pangyayaring ito. How do you would like to perceive na may gagawin silang very high-handed, dangerously abusive, excessive use of force? Bakit nag-deploy ng 2 anti-terrorism and pang-combat level unit na mga PNP that nag-numbering towards mga 600 to 700 at pinagpapalitan ang lahat ng mga PNP personnel halos na key sa pamumuno sa Davao City Police? Attorney, where do you look at these things to go? Pati ang pag-serve ng posible questionable search warrants na ang alam natin ay na-applyan na nila dito sa Manila ng mga court. Una muna, Eric, kaklaruhin natin kasi kawawa naman yung mga kaibigan natin at mga taga Davao doon sa PNP at saka ibang mga operatives, no? Yung mga news na yun, nasa news po kasi yung pag-deploy daw ng 200 SAF, nasa news yan. Tapos yung batalyon, 2 batalyon ng army somehow nasa news din. Na parang sa social media namin yan nakita. So, hindi po yan sa mga operatiba po na nasa loob po ng NBI o nasa PNP po, no? Kasi kawawa yung mga ibang tao na pagdududahan, no? Pero ang sa tingin po namin, kala namin may gira eh. Yeah. Ganito ba kasama si Pastor at i-deploy mo 200 sa 2 batalyon at saka may balita kasi Eric na ano daw ito
two purpose daw ito. Ngayon, halughugin muna si Pastor para dakpin siya, pero in preparation din para malaman kung saan yung mga properties ni Presidente Duterte para kung may warrant of arrest na ang ICC, madali nilang madakip daw si Presidente Duterte. Ewan ko kung totoo po yan. Pero yan po ang naririnig po namin na double purpose pala ito kasi ang dami. Kung ako, I'm always in GMC, no? Minsan nga, yung mga operators ng kanilang mga drone, siguro masipyat ba? Ano ba yan sa Tagalog, Eric, yung masipyat? Makaligtaan nila. Makaligtaan nila ba? Siguro, yung maglapit na, uy, may drone na naman, no? May mga kamera yan, attorney, at saka may infrared thermal imaging yan. Tapos may kaibigan tayo na artista kahapon, may meeting kami for another purpose. Sabi nila, attorney, baka pwede kaming makapasok sa GMC. Try ko muna kasi alam niyo man na medyo mahigpit ang security ngayon kasi papasukin daw kami 200 sa dalawang batalyon. Magpaalam mo na ako. Buti na lang yung CEO ng Kingdom nagpayag. Kasi sikat na artista . So pinito kami kay Eric, totoo talaga ito. Pag-park namin sa 7-Eleven, alam ko may mga sasakyan doon na nakatin, no? Maniwala ka sa hindi, no? Nung lumabas yung artista, yung mga sasakyan na mga biglang nag-open, nakalabas, nagpa-picture doon sa artista. Hindi napigilan. Diba, naka-shorts pa. Mga sila, operatives ng army. Sabi nila, ang kikisik ninyo papaano pa po kami, sir? So nandun na sila. Kami sa, wala, so, kayo pala mga sakay. Nabisto. Nabisto sila, napapicture. Okay pala. Next time, magdala ako na artista para maglabasan sila. Para magkabistuhan na. Pero seriously speaking, attorney, how alarming and dangerous would it be? May tsorya si Attorney Mark Tolentino, one of the lawyers ng SMNI na nagtatanggol sa ating kaso dyan sa abusadong panggugurgor ng National Telecommunications at ng Kongreso ni House of Tambaluslos sa nangyari sa SMNI. Sabi niya, in my experience as a lawyer, hindi po nawawala yung sinasabing illegal serving ng search warrant kung saan naglalagay ng sadya. We hate this to speak about this, but experience ng lawyer yun . And I hope ikaw din bilang isang abogado, trial lawyer, practicing trial lawyer din kayo, defense lawyer din kung minsan, ay sabi niya, hindi pwedeng malayong mangyari na ikokondisyon nila ang sitwasyon hanggang sa gamitin nila yung ganyang mga taktika ng mga paglalagay ng ebidensya upang mag-create ng basis of arrest sa mga targeted leaders kung hindi nila makuha si Pastor. How do you look at this kind of very questionable, dubious deployment of anti-terrorism unit ng PNP in an area na highest or among the highest sa peace and order ang Davao City, in Davao region? Yan nga, that is our legitimate fear nga, Eric, no? Because Rule 126 ata yun sa criminal procedure, yung search warrants. And we really teach our students, no, as to how it should be served, no? Can it be served during nighttime? Napag-aralan nga namin na in one case decided by the Supreme Court hanggang 7:30 ng gabi, reasonable pa yun. So, hindi talaga namin as defense lawyers po and as teachers of the law, hindi namin maiwasan na mag-isip na baka nga magagamit ito to plant evidences kasi we handled so many drug cases in the past also. Correct. Yung mga drug surrenderies or drug suspects po, wala naman talagang kasalanan. At times, yung over-eager natin ng mga police officers din, kung walang makita, may baon sila, no? Yung dito naman, ang kinatatakutan namin kasi yung hand grenade kasi maliit lang yan, madali lang yan itago . So correct ka. Pag-serve, nandito, may hand grenade dito. Dito rin, may hand grenade. Ganun. Tapos if they will
divide themselves into group, no? In the service of a search warrant. Ilan lang yung tao doon. The law provides that the searcher should be accompanied by the owner of the house or the person responsible for the establishment, etc., etc. Si Presidente Duterte po yung administrator ng kingdom. What Tama. if he is not available? Tama. Diba? Yun. Oh, so what if he is not available? Kasi he is also a busy man. So the law provides na in the absence of the at least may dalawang witnesses na magsama. How can ordinary laymen react as against fully armed policemen who are accompanying the person who will serve the search warrant? And kaya nga kailangan talaga na kami din mag-devise din kami ng ways and means na maiwasan ito. Pero sa kalaki kasi ng properties ni Pastor, baka mahirap. So ang isa sigurong gagawin siguro namin, kung gagawin nila yan, mag-ingat-ingat din kay baka yung mga nila may mga cameras na. Di ba? Attorney Torion, sir, may tanong dito ang ating televiewers. What is the principle of particularity in the serving of search warrant, in the application and in the serving, and can the search warrant only be applied in the daytime or any time of the day? And how can you protect the procedure of serving of search warrant that will prevent the illegal acts that may be committed in the course of search warrant implementation? Tanong po ng ating mga televiewers. First, as to the question of particularity, parang exam ito, ka-Eric. Was explained in the famous case of Stonehill versus Diokno, no? Apo. And it simply reminds us of the constitutional precept that if you have to search, you must particularly describe the things to be searched and the place to be searched and the things to be seized. So the particular things therefore have to be described with specificity in the search warrant itself. And the place that you have to search, kasi like for example sa JMC, marami namang buildings yon. Isang yon, may main building, may cathedral. Kailangan naka-indicate yung cathedral. Oo. So kung yung cathedral, yan, and that is the kingdom. Yan, the kingdom. Kung gusto mo i-search yung restaurant area ng kingdom dito sa gilid, naka-indicate yun. Doon ka lang. Oo. So yun yung aspects of particularity. Yes. Now, and the searchers cannot go to other places kasi hindi naman yun naka-describe doon sa search warrant. What search if they warrant do? cannot be a general warrant. What if they do, attorney? Pasukin nila, lugugin nila lahat. Our job is to record it. Sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron na tayo mga cellphones ngayon, kaya medyo mag-ingat din sila kasi anytime Dick or Harry, meron ng cellphone . So kung malalaman na, pumunta sila doon sa ibang mga areas na hindi kasali doon sa isi-search nila, magiging inadmissible in evidence yung mga nakukuha po nila ng mga gamit. No? At saka yung tao na yun, i-search na beyond the area where they are supposed to search can be subjected to disciplinary proceedings po. Ayun. Yung Marcos administration, maski malakas ito ngayon, weather lang yan hanggang 2028 lang yan. Tama. So, baka yung kaso mag-go beyond ng 2028, baka matanggal ka kagad pagka next day. Tama, Diba? tama. So, dapat yung ating mga public officers wag naman masyadong haughty at kasi weather lang ang panahon. Malay mo the next day wala na yung administration yan or yung magkaroon ng change of administration. So dapat mag-ingat din sila. Kaya on our part naman, we have also undertaken certain measures in order to ensure that the rights of our clients will be protected. As to what are those, hindi ko naman pwede sabihin. Attorney, yung time of serving, is it stipulated sa rules of court na dapat araw lang at hindi pwede sa gabi at Under madaling Rule araw? 126 po, under Rule 126, kasi may general misconception na hindi pwede gabi yan. Actually, pwede. Pwede. So long as it is included in the application
and it is particularly described in the warrant itself. Okay. No? Pero kailangan reasonable din. According to jurisprudence lang na nabasa ko, 7:30 was allowed. Simply because it was in the metropolis area. Marami namang lights, marami namang ano. So, hindi rin po pwede na alas 12 ng gabi. Oo. Kasi unreasonable na rin yun. Maski mayroong nighttime, may mga limitations din po yan. Claro. Dapat reasonable din po yan. Claro. Attorney, napakaganda ng paliwanag ninyo. And thank you po sa pagre-review sa amin sa bar exam. At mapipilitan ako mag-enroll niyan sa inyo. Yes, yes. At Baka pwede na nga ang online po ka, Eric, kasi bago na ang aming LEB chair. And there is a discussion that po pwede ang online. So, because it belongs to academic freedom. At ako ay magiging estudyante ninyo. I want to be a student of law under Attorney Torion. Meron kaming matalino at magiting na estudyante. Attorney, seriously on this side, paulit-ulit po na ginagawa ng Rappler ang mind conditioning internationally because US interest po ito na sirain si Pastor. Hindi lang po ito Marcos government political operations. Ako na mo ang magsasabi para objectively ay hindi po ma-implicate sa pananaw ko at ng Pilipinas nating mahal si Attorney Torion as a legal defense head ng team ni Pastor Kibuloy at ng mga nakusahan. Ang US talaga gustong-gusto nila si Pastor na lumpuin, paralisahin at ang mga renegades at mga mutiners na gustong wasakin ang Kingdom of Jesus Christ ay hawak na ng US federal government at ng FBI lalo na ginamit as witnesses. At para makondisyon nila ito, ginamit nila itong Rappler para magkaroon ng series of special report to sustain yung line ng CIA at line ng NPA that there is an existing Duterte Kibuloy criminal group in Davao. Linya yan ni Risa Ontiveros without any evidence to show. Basta sinabi niya lang. At kaya niya inilabas ang questionable na personalidad na similar to the Trillanes Bicoy narcolist, ang totoong narcolist, na may mga armas na hinahakot si Duterte at si Inday Sara, si Rodrigo Duterte at si Inday Sara Duterte mula sa helicopter ni Pastor Kibuloy. All of this ay naging hantungan ng very unfair, unjust, and oppressive miscarriage of justice actually. Ang nakikita nagaganap ngayon sa katauhan ni Pastor at sa mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Do you agree to those views ng taong bayan? Well, objectively po, yung sasabihin na Duterte Kibuloy criminal group. Ako, astagfirullah. Yan sa mga Muslim pa sa amin. Kasi imposible po yan na mangyayari kay Pastor Apollo si Kibuloy magiging involved doon sa maski kay Presidente Duterte po. That is even libelous, no? Correct. Nga lang, hindi lang nga tayo masyadong busy ngayon. Baka pwede tayo mag-assign ng isang associate, i-try natin na filean din ng libel yung mga ganun na mga declarations. Because from the bottom of my heart, I could not accept that because that is really not true. Yung nga isang description na nagdala daw ng sako doon sa helicopter ni Pastor. Sa Glory Mountain. Para halos matawa ako doon na ka-Eric kasi I've been with him, di naman masyado katagalan since 2015 and until now, I know na hindi yun gawain po ni Pastor. Yeah, so, ang request ko lang sana kay Senator Hontiveros, maging objective naman, supply your allegations with facts and evidence. And because you are a good senator, I know that you also have your own political leanings, but let us not try to forget that you also have the obligation to the people, and your obligation to the people is to tell the truth and nothing but the truth. And if you do not have any evidence to back up your claims, let's leave it at that, an allegation. Baka pwedeng sabihan na meron pong haka-haka na sila po ay involved sa ganito. At least merong haka-haka. Oo. Hindi naman yung isabi na matter of factly na totoo talagang ganon. Kasi libelous na po yun. Okay. Attorney, last question na po ito. Nakakabahala po ang mga existing circumstances doon sa sinasabi ninyong possibility of abuse in the serving of the search warrants possibly. Bigla nagkaroon ng drug operation sa Kalinan District.
At ang tinutumbok, papasok ang droga na mga almost 15 million pesos ang worth papuntang Davao City na matagal na panahon, 2-3 dekada, hindi pumapasok ang droga dyan dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Lalo na nandyan si Tatay Digong. At tumakas yung kunwari suspect. At pumunta ng Kalinan, sa Tamayong pa talaga ang direksyon na nandun ang Prayer Mountain at nandun ang Glory Mountain. How coincidental these circumstances are to the present situation that we are discussing in relation to an apparent miscarriage of justice. The reason that Pastor Kibuloy opted to preserve his life, safety, and security in the face of undeniable miscarriage of justice as perceived by the people. Attorney, that will be our last question. Well, I've heard of that also, no, which is really coincidental and maybe really planned also, no. Ang atin lamang dyan ay kung sino man lang ang may pakana po dyan, sana naman gandahan ninyo ang istorya kasi naman mapipilitan din kami to defend our client. No? We view this with seriousness, yung report na yan, kasi it might play a legal basis for you to enter illegally the premises of my client, no? Kung gusto niyo naman bisitahin, pwede naman kayo magpaalam ng tama, no? Pero kung gawaan tayo ng istorya na parang hindi talaga kanais-nais, wag naman sana. Kasi hindi na po yan tama. That is not already part of your oath of office, eh. Hindi na yan part of oath of office ng isang public officer. I do hope and pray that we will just stick to our job, do it professionally, so that you will not also face cases in the future. Yun lang po. Klaro. Attorney, pasensya ka na, may ipinahabol na question ang taong bayan. What are we expecting po na magaganap sa kasong kinakaharap ni Pastor at ng Kingdom of Jesus Christ leaders? And mukhang ang direksyon ay itatrato na isang criminal organization ng Kingdom of Jesus Christ kasi pati money laundering, pati anti-racketeering, pinapabistigahan na nila Hontiveros at ng kasabwat niya. And all along, nagsasabi ang taong bayan, attorney, hindi lang ang Pilipinas ating mahal. Ito ay bahagi na po ng pag-cripple ng mga support infrastructure ng mga Duterte sa politika, which they deem Pastor is a very important political ally doon po sa pagsusulong ng isang prinsipyado at mabuting pamamahala as the brand of the Duterte politics. How do you like to comment on that final question? Saan ito hantong lahat? Well, I will comment on that by quoting a very important portion of the Quran. Ang sinasabi po doon, in every difficulty, there is always ease. No? These are all tribulations which may be part of our political process, but I do believe that at the end of this long tunnel of tribulations, there is always light. So, yun nga, itong mga nahihirapan tayo ng mga legal processes nito, alam ko na kung aabot ito ng Supreme Court, they will study this intently and with judiciousness, and they will decide based on what is required under the law and what is mandated by law. So sa pagkakaalam ko rin, ang taon naman ay lumilipas at ang lahat ng tao sa mundo ay may panahon at ang panahon ay may pinipiling tao. So panahon-panahon lang yan. Ang sa tingin ko po nito, we will be able to survive this. We will be able to withstand all the challenges that are being placed upon us, and we will be able to persevere and overcome. Well said. The justice of the universe and the almighty power above us will always prevail when it is necessary for truth and justice on earth must have to prevail also. At ang taong bayan nagbabantay. Yun po ang mahalaga, Atty. Torian, sa binanggit ninyo. May mas makapangyarihan sa universe na ito na hindi nakokontrol ng pera, kayamanan, otoridad at mga temporal powers na umahawak ng poder, at mayroon din pong katarungang manggagaling sa paghuhukom at paghatol ng nagkakaisang mamamayan.
lalo na po sa nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ, na hindi naman dapat tinuring na kalaban ng gobyerno, subalit dahil sa maruming laro sa politika ay tinuring na mga kalaban at ginigipit sila, instead ng mga tunay na kalaban ang nilalabanan ng gobyerno ni Marcos. Maraming salamat, Atty. Torion. Any final word or any final message for the people? Maraming salamat po, Ka Eric, at maraming salamat po sa viewers ng SMNI, especially itong programa po na ito. Lahat po tayo ay mananalig sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat po ng pagsubok ay meron ding kasagutan. So, sa mga supporters naman ni Pastor Apollo C. Kibuloy, keep the faith. Keep the faith. Keep the faith. Thank you. Maraming salamat, Atty. Torion, for the time that you have spent with us. Next time, pag-uusapan natin ang mga political views tungkol sa inyong analysis as an independent lawyer away from your functions and duties as the legal counsel to Pastor Kibuloy. But Pastor Kibuloy has found a good friend and a legal support in your person. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa inyong paglilingkod sa sambayan ng Pilipino at sa hustisya at katarungan ng bayan. Ayun, mga kababayan, narinig natin at nakapanayam ng maayos po ang pagpapaliwanag ni Attorney Israelito Torion, head po ng legal defense team ni Pastor Apollo Kibuloy at ng mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala po, ay magkakaroon muna tayo ng isang ulat at makakasama natin kung bakit sa ating plug and announcement ay digmaan sa China ay ginagawang sagot ni Marcos para manatili sa poder. Nagtatanong po ang mamamayan. Tunghayan natin po ang ilang mga balitang ito at makakasama natin ang isang international human rights practitioner mula sa Estados Unidos pero Pilipino by heart and by mental state, si Attorney Valera, pagkatapos ng ulat na ito. During the Marcos administration senior, nabuhay ang MNLF. Nagkaroon ng resistance para mapigilan ang pagsusupil ng gobyerno, lalo-lalo na sa Moro territories. Na-complicated ito, mas worse ito ang nangyayari sa Junior. Isa lamang si Aziz Monk Olamide, MNLF Davao State Chairman sa marami pang sektor ng lipunan sa bansa ang tila di na makatiis sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Halimbawa na lamang anya dito ang pagpaparelieve ng halos 40 Davao Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers isang linggo na ang nakakaraan. And then, braso ito. Either this is a political or a personal vendetta or cleansing politically to erase the Duterte in this forthcoming election. Sinabi naman ng law expert na si Attorney Mark Tolentino, dapat may clearance mula sa alkalde ng isang bayan o syudad ang ganitong hakbang ng PNP. Under the law kasi, Eric, yung mayor dapat may consent kung sino yung maging leaders ng kapulisan sa kanyang bayan. Yes. So very clear yan. So yung pag-deploy ng more than yung dalawang batalyon, kailangan with the clearance ng elected officer. Ng elected officer, meaning the mayor ng Davao, kasi siya yung representative ng taong bayan. Tama. Dagdag pa ni Tolentino, dapat ay may malinaw pa rin anyang basihan ang pagde-deploy ng 2 batalyong SAF troopers. May threat ba dyan sa Davao? May violence ba? Tama. May panggugulo ba? Kung wala, anong basihan? Hindi natin pwedeng ma-deny na may papunta yan sa yung away ni Duterte and ni Marcos. So that's why undeniable. yung spokesman ng PNP, ang masasabi ko lang, tell that to the Marines. Pakiusap naman ni Kanik Elman na dating kilosang Mayo 1 spokesperson ng Marcos Senior Administration. Ngayon, sa bahagi naman ng mga military at mga pulis, pakiusap ko lang na gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng pagbabago, ayaw natin ng bloodshed. No, nung panahon ni Digong, ni President Mayor Duterte, no, ang unang-unang kanyang inisip ay kung paano tulungan ang mga military na maayos ang binigyan, buhay. maayos ang buhay at mabigyan ng sapat at karampatang sweldo at benepisyo. No? Now, Pati pulis kasama. yes, no? pati pulis kasama yan. BGMP, fire, lahat. So, makikita mo sincerity ni President Digong, no?
kung paano niya gustong mahalin ang ating bansa. Dagdag pa ni Kanik, ang natatanging pag-asa na lamang para may pagpatuloy ang magandang pamamahala ng gobyerno ay hindi ang kasalukuyang mga politiko, kundi ang mga militar, kapulisan at mga Pilipinong magkakaisa sa layuning ipagpatuloy ang magandang sinimulan ng Duterte administration. At gusto natin mailigtas ang ating bansa laban sa kapangyarihan ng mga dayuhang oligarko at mga dayuhang may kapangyarihan sa buong mundo. Bakit sinasabi mo ba na si Marcos Jr. ay parang naging representante ng mga oligarkong pamilya? With all due respect, yes. Ayun, makakasama na po natin, natawa ko doon sa aming interview. Makakasama po natin ang isang magaling na international human rights practitioner, defender of peace, freedom, and democracy for the Philippines and for advocacy of good governance. Makakasama po natin ang kaibigan ng Pilipinas ating mahal, si Reverend Attorney Arnedo S. Valera, Hakbang ng Maisog USA President and International Volunteer Coordinator for Hakbang ng Maisog sa buong panig ng daigdig. Attorney Valera, welcome back sa Pilipinas nating mahal. Nako, magandang umaga sa iyo, Ka Eric. At of course, alam mo, kagagaling ko lang from the airport. Alam mo naman na naggaling tayo sa isang napakayaman at makabuluhang rally ng Hakbang ng Maisog USA, no? Yes. And Congratulations. of course, hindi na ako nag-bis. Ito yung aming suot. Maganda. sa rally. Alam mo, Ka Eric, talagang kahit nasa aeroplano ako, ramdam ko, no? Yung sinasabi natin, yung selebrasyon ng ating kalayaan. Alam mo, ang tema doon sa New York is yung preserving culture and heritage for future generations, no? Very Pero sa atin, bahagi yun. At niyayakap natin yung ganong layunin ng Philippine Independence Day parade natin dito sa New York. Pero nilalagyan natin ng mas malaman at makabuluhan. Kaya sabi ko nga kanina, Ka Eric, ramdam namin ang mayamang hobby ng kulturang Pilipino at pamana, no? Para sa mga generations natin. Kasi tumayo tayo doon. Sumigaw tayo para sa kapayapaan. Sumigaw tayo sa respeto para sa saligang batas. Hinikayat natin na gisingin ang ating mga ninuno upang ipaglaban ang tunay na Kapayapaan. peace, no? Peace. Yes, nabubulol na ako. Medyo Excited. pagod ako ng konti. Okay lang, Attorney. Excited. Alam namin yung excitement ko lang ninyo. is, ito yung na dapat ay mag-focus tayo Tama. sa pamamagitan ng diplomasya, dialogue at cooperation. Ka Eric, kaya alam mo, bagamat nakaramdam kami ng mga tinatawag nating distractions at yung intimidation, kami ang pinakamalaking contingent. Wow. Humigit kumulang 400. Wow. Ka Eric, no? Malaki yan sa USA. Kahit nilagay kami sa huli, 400. Kaya halos nung nagsimula kami ng mini program namin doon, tinawag namin ng pastor ng KLJC upang magbigay ng dalangin. At of course, pinaliwanag natin yung press statement ng SDS New York tsaka yung Hakbang ng Maisog USA. Kasi alam mo naman na ang naghulma at nagbigay ng anyo sa Hakbang ng Maisog USA ay ang SDS New York. Tama. Dahil yung pagyakap doon sa tinatawag nating pagtugon doon sa pagtulong natin at ikawin ang hakbang ng Maisog USA sa pambansang kilusan sa Pilipinas. Kaya unang-una rin, Ka Eric, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Okay, sir. Talagang Go ahead. malaki yung pasasalamat ko rito sa sakripisyo ng mga conveners ng SDS at saka yung mga officers ng Hakbang ng Maisog USA, no? Volunteers na kahit na maiksi yung panahon, kahit may mga distractions, makikita natin yung damdamin nila, makikita natin na ramdam nila kung ano yung gusto nilang ipahayag, no? Kasi alam mo, hindi ko na binanggit ito sa ating mga members, yung mga core members na lang ng Hakbang Maisog USS at SDS, kasi meron doon na sinasabi nila na
yung hindi kayo nakalista, hindi kayo pwedeng sumama sa rally, no? Wow. At naglagay pa doon na ni-report sa New York Police District na alam na nila, natatanggalin nila yung mga grupong hindi nakalista. Pero alam mo, ang irony nito, itong intimidation na ito ka, Eric, dalawa yung nilalabag. Yung saligang batas ng Pilipinas at saka yung saligang batas ng Amerika. Alam mo Correct. kung bakit? Kasi yung mga meeting, ginagawa yun sa loob ng konsulado. Na ang ibig sabihin nun, extension yun ng Philippine territory. So, ito, sumunod kami, no? Sinunod namin ang alituntunin, yung masisipag naming SecGen na si Jocelyn Cambaya, yung Vice President namin na si Angie, tsaka si Pons, yung Director namin sa Finance, lagi silang umaattend, no? Sundin ang alituntunin. Pero kung yung makadinig ka na bawal magkilos protesta, bawal mag-chanting, medyo makaiba, mayroong ibang meaning yon. Pero tama yon, sumunod kami doon. Kasi ang mahalaga, kung ang tema ng ating selebrasyon sa kalayaan ay nakatutok sa tinatawag natin preservation of Filipino cultural heritage, tayo po ang ating kultura at relihiyon ay isang makasaysayang kultura ng mapayapa at nakaugat sa kapayapaan at Tama. hindi sa digmaan. Attorney Valera, sir. Binitbit namin yan, Kaya Eric. Sir, direktang tanong ito sa inyo. Are you willing to state na ang intimidation and attempts to prevent you from participating in the Philippine Independence Day Parade in New York nanggagaling sa mga puwersa o grupong konektado sa Philippine Embassy sa Amerika na mayroong consular office sa New York? Are you willing to state that or are you not identifying them? No, hindi ko ma-identify. Binabatay ko lang ito sa isang press release, Sige. Ka Eric, no? Na kung saan ay dalawa yung press release na nabanggit doon at talagang tinukoy mismo na sinabi na ang SDS lang ang nakalista, hindi nakalista ang hakbang na maisog, pero hindi naman nila nakuha yung connection na ang alituntunin, filosofiya, mission ng hakbang na maisog USA ay bit-bit ng Sara Duterte supporters kasi ito nga ay bahagi ng pambansang kilusan. Tama. So, kailangan may mga nag-organize niyan, no? Pero ang nangamba ko na sasabihin nila na yung mga hindi nakalista, kahit na si Atty. Vic Rodriguez, pribadong citizen yan, Ka Eric. Hindi mo naman kailangan ilagay sa guest list yan, eh. Tama. No? Dumalo siya rito sa imbitasyon namin upang magpahayag ng kanyang pambansang analysis, no? Napakaganda nung kanyang tema at lahat kami doon, alam mo, mababagabag yung damdamin mo, Ka Eric, kasi nakikinig sila sa mini program namin at halos lahat ng ibang mga Filipino-Americans nung nakita nila na maisog, hakbang na maisog, mapayapa yung tinutulak, bumubuntot sila, sumasama sila, kaya lumago yung hanay namin, Ka Eric. Naging organiko. Parang meron tayong people power movement in a way na isang mapayapang paraan, no? At sana mapag-usapan natin to dahil kinakailangan tuloy-tuloy ang daloy nitong ating ginagawang pagmumulat at pag-oorganisa at pagmumobilisa, no? Dahil marami tayong makalikhang pwedeng gawin, Ka Eric, no? Para dito tuloy-tuloy itong pambansang kilusan, no? Para sa sambayan ng Pilipino. Attorney Valera, before tayo magpunta doon sa nakakabahalang update na pinabisita na ni Marcos Jr. si Zelensky, isang kabaliwan ng digmaan na nagaganap sa Ukraine at Russia, at dahil sa panunulsol ng Amerika, mamaya pag-usapan natin itong panawagan ni Pangulong Marcos Jr. na we are working for peace but we are preparing for war, na kumakalat ngayon sa social media. Tanungin ko muna itong isang tanong tungkol sa ginanap na hakbang ng maisog na independence movement na pagkilos ahead of the Independence Day celebrations para sa ating kalayaan na ating minamarkaan tuwing June 12. Nasusundan ito ng Japan. Susundan din sa Europe at mayroon na rin sa Canada. Kilala ko ang organizer sa Canada, si Ginoong Beethoven Crasco, na isang university
Co-alumni ko ito sa West Visayas State University. Attorney Valera, gaano kahalaga po ang pag-develop ng mga Filipino communities and OFW, Overseas Filipino Workers Participation, in the process of bringing out the Filipino sentiments all over the world towards the home front situation sa ating bansa? Kagaya na nangyari Independence Parade sa New York. Napakahalaga, Ka-Eric, no? Alam mo kung bakit? Alam naman natin na national at international front ang dapat natin tignan, no? Kanina nga, masaya-masaya kami kasi bukod dun sa kami yung pinakamalaking hanay o contingent dito sa selebrasyon, ay ang daming nanunood sa social media. Nakiisa ang hakbang na maisog Japan, Wow. Canada, may mga representante at iba't ibang bansa, no? Nakatutok sila. Kaya nga ito na ngayon yung hinaharap ng media dahil sa tulong ng mga independent media katulad ng SMNI. Yes. Full force sila, no? Mga independent bloggers, nakita yung kahalagahan ng independent bloggers na malaya sila at rooted sa grassroots. So eto ngayon, parang ngayon ang bumubuntot yung mainstream media, Ka-Eric, no? So Tama. bakit mahalaga ito? Oo, bumubuntot yung mainstream media sa mga independent media ngayon. Parang sila yung nahuli sa balita. Kasi malaya at walang control ang mga malalakas na korporasyon. Pero bakit makasaysayan itong international movement na ito? Go ahead. Ako bilang Pangulo ng Hakbang ng Maisog USA, nakipag-meet din ako sa mga OFWs nakaraan lang at nag-volunteer ako na gagawa ako at tutulong sa pagbibigay ng mga rules, mga alituntunin, yung mga do's and don'ts. Kung nasa Japan kayo, ano yung pwedeng gawin? Kasi ang mahalaga rito, gawin nating alingaw ito at ingay dahil ito madidinig ng tinig, ang tinig natin kung sa ang bansa tayo na gumagalaw, no? So halimbawa na lang, yung creative way of peaceful protest na guaranteed ng ating saligang batas, Ka-Eric. Yes. Halimbawa, pipili ka ng araw ng no remittance ng mga OFW, no? Iyan ay simboliko, no? Yes, civil disobedience of course, na rin yan, alam no? naman natin na personal na desisyon yan ng isang tao, maliban dun sa mga mandatory, of course, na mga remittances. Pero napakaganda yan. Tapos pangalawa, inuumpisahan na namin ng paghalaw at paggawa ng tinatawag nating petisyon. Yung mga mass mailings, Ka-Eric, na ipapaabot natin sa international organizations, United Nations, Human Rights Council, mga senador, mga congressman, dito sa US o sa ibang bansa, kung mga policy makers doon, ano ang nangyayaring mga paglabag sa karapatang pantao? Bakit nawawala at kumikitid ang espasyo demokratiko? Bakit nagkakaroon ng pagsupil ng karapatan ng mga mamayan sa isang malayang pagtitipon? At yung expression nila para malayang pananalita, and to petition the government for redress of grievances, no, Ka-Eric, no? Kaya nga, eto nga, kukunin ko na rin yung pagkakataon na ito. Yes, sir. Na ipanukala itong napanaginipan ko ito, Ka-Eric, alam mo, madalas ako managinip sa mga ganitong sitwasyon na pambansang kalagayan ng ating bansa. Nakikita ko na kailangan natin na magtayo at magtatag ng tinatawag natin ng hakbang na maisog peace zones. Yes. Itong mga hakbang na maisog peace zones na nakikita ko, Ka-Eric, yung may mga nakatalagang lugar sa buong Pilipinas na peace zones na kung saan ay maaari magtipo ng mga tao, no? Pwedeng pribado yan, Freedom Park, upang patuloy na itaguyod ang kapayapaan, no? Kasi very creative naman ng mga Pilipino, no? Tapos meron din tayo siguro isang araw na balikan natin yung kasaysayan natin. Alam ko, eksperto ka rito at saka experience ka rito, Ka-Eric, yung noise barrage. Yes, sir. Napakaganda niyan. Kalampagin po natin ang ating kaldero, ang ating kawali, magbusing tayo para And sa because of that, kalayaan. Attorney Valera, sir, because of that very creative suggestion ninyo na magkaroon ng mga hakbang
ng maisog zone sa Pilipinas at sa ibang panig pa ng daigdig na may Filipino communities at overseas Filipino workers and mga community initiatives, magkakaroon na rin ng kalampagan, pag-aalay ng mamamayan para sa tunay na kalayaan. On June 12, kalampagin ang gobyerno nito na hindi digmaan ang sagot sa problema ng bayan at hindi maruming politika kung hindi totoong mabuting pamamahala. How would you react to this? Sa kanyang statement? No, tama. Duduktungan ko yung sinasabi mo ka, Eric. No? Yung ginagamit nilang adage, kung nais ng kapayapaan, maghanda para sa digmaan. Eh, matagal na po yan. Iyan po yung saying ng isang Romanong general nung araw Julius Caesar. na napapahiwatig ng paggamit ng lakas ay kinakailangan upang mapigilan yung isang potensyal na aggressor. Hindi. Kung ang nais mo ay kapayapaan, humakbang ka, gumawa ka ng mga hakbang patungong kapayapaan. Correct. So, bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi ito ay alam natin na ayaw natin humanto sa isang kompetisyon ng armas. Ayaw natin humantong na ngayon ay nandito na tayo sa pagpapataas ng tensyon at patuloy na hidwaan, no? Sa halip na tunay na kapayapaan. Kasi paulit-ulit natin sana irebisan ng ating mga kongresista, ang ating mga lawmakers ng Senado na ang digmaan ay hindi po instrumento ng ating national policy. Tama. Ang instrumento po ng national policy natin ay kapayapaan, makipagkaibigan sa lahat ng nasyon, patibayin ang ating economic ties with other countries, no? Iyan yung mga panawagan, mag-focus ka sa usapin ng pagkain, trabaho, katarungan. So, ito ay mga balido dahil alam mo, makulay ang kasaysayan ng ating mga ninuno. At magpagsahanggang ngayon, sana gumising tayo, hindi tayo po pwede na 21st century, 22nd century, pag-uusapan pa natin kung sino makakainom ng malinis na tubig, aabutan ng kuryente, yung mga pabahay at yung pagkain. Hindi yan. Kaya nga, yung kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, iyan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Ayun. Kasi naalala ko, nag-aaral naman tayo ka, Eric, ng kasaysayan, di ba? Opo, Halimbawa, yung bansa ng Switzerland at Costa Rica na nakita natin pinapahalagan nila yung diplomatikong ugnayan, no? At neutralidad na nagre-resulta sa sinasabi nating matatag at mapayapang lipunan, no? Kasi ang irony nito, ka, Eric, habang nag-uusap ang mga superpowers, nagpapadala ng kanilang mga diplomatikong agents para pag-usapan ang trade and commerce relations at peace, bakit tayo nandun sa bigit ng digmaan? Tama. Hindi ba? Correct. Eh, samantalang pwede rin dating pag-usapan yon dahil ang napakahalaga ay yung diplomatikong kanal sa international na kooperasyon. Kaya nga yung nakikita natin dito, panawagan natin, ay sana yung pondo natin, yung paglakas, ay hindi dapat na nakafocus at nakatuon sa militar na usapin, no? Tama. Kasi nalilihis yung pulisiya natin. Ka, Eric, nalilihis yung pondo natin sa walang katuturan. I-focus mo sa edukasyon. I-focus mo sa kalusugan. I-focus mo sa critical na infrastruktura kasi iyan ang pangangailangan natin. Halimbawa, yung simpleng bagay na lang, yung pangingisda sa Ayungin Shore, ay paano kayo magkakaroon ng usapin dyan kung ang tension ay mataas? Tama. Hindi. Umpisahan ninyo sa goodwill gestures para, kasi nangyari na yan kay Pangulong Duterte. Yeah. Tinawag ko na nga yung diplomasya niya na Duterte policy kasi si Pangulong Duterte very creative na magaling mag-isip outside of the box. Hindi siya nakakaon. Kasi nakikita niya yung practicality. Halimbawa, yung mga maling panawagan sa Pilipinas na tinatawag kong false nationalism ay na-invalidate na yung 9-dash line kasi imposible yung claim ng China. So tayo nang may-ari ng South China Sea. So paano nangyari yun? Na-invalidate yung 9-dash line pero niyakap mo na ikaw ang may-ari. Eh samantalang 6 na country claimants yung Saka naglalaban, hindi di yun, ba? Attorney Valera, hindi yun direct territory. These are only economic zones. Hindi. Hindi siya sakop ng actual direct territory. Totoo. At saka ang tanong dyan,
Tignan natin ang saligang batas, tignan natin ang national territory. Meron ba nabawasan? Wala. Meron bang pagkakaiba? Magmula nung halimbawa 1987 Philippine Constitution? Kasi claimant tayo eh. Claimant lang. No? Yung usapin sa loob ng 9 na dekada, kung sino may-ari ng South China Sea, Diyos mio, Eric, huwag na natin pag-usapan yan. Kasi Ang hindi pag-usapan matatapos ang natin, henerasyon na to. how do you exploit the natural resources of South China Sea for the benefit of mankind, for the benefit of the Filipino people? Sir? Yun ang tignan. Break mo na, sir. May tatanong ako sa iyo. Kasi mahalaga itong kanyang binitawang salita, no? At binitbit niya pa si Zelensky. Hindi lang komedyante, kundi tagapagwasak ng digmaan sa kanyang bayan sa Ukraine. Mga kababayan, si Zelensky po ang dahilan kung bakit nag-collapse ang peace talks nila sa Russia. February or January before po magkaroon ng digmaan nung 2 years ago. Ay nag-uusap sila nila Putin until nakinig siya, Atty. Valera, mga kababayan, sa sulsol ng Amerika at ng NATO. Ang North Atlantic Treaty Organization ay kontrolado ng Amerika. Proxy organization niya ito sa Europe para sa kanyang interest against Russia at mga kaaway niya sa Europe, sa kanyang kakompetitors. At ang resulta ng giyera ni Zelensky, mga kababayan, para makita ni Pangulong Marcos, 600,000 plus ang internal refugee ng mamamayan sa Ukraine. At nagtatago, tumakas, at ngayon ay nahihirapan sa kanilang buhay, mahigit kalahating milyon. 60% na kanyang syudad wasak. 70% ng kanyang ekonomiya lugmok. At si Zelensky ay nagsusumamo ngayon na tulungan siya sapagkat hindi na dumarating ang bilyon-bilyon na dolyares na pangako sa kanya ng NATO at ng Amerika. Subalit ang nakinabang ay ang mga partido ni Zelensky, mga kurakot na politiko samantalang wasak at lugmok ang buhay ng mamamayang Ukraine. Attorney Valera, ganito ang model na gustong puntahan ni Pangulong Marcos Jr. We must prepare, we must work for peace, but we must prepare for war. Attorney, mag-comment ka please dito sa statistics. 2 milyong pamilya sa Manila, Metro Manila ang nagugutom araw-araw. Hindi makakain ng 3 beses. Sa buong bansa, 7 milyon ang nagugutom at kulang sa pagkain. Mahigit 4 na milyong Pilipino walang trabaho at mahigit 10 milyon ang kulang sa trabaho. At ang ating agrikultura lugmok. Napakataas ng kuryente, tubig, fuel, at iba pang serbisyo at lagana po ang kakulangan sa kabuhayan ng mamamayan. And then ang pinaghahandaan ni Marcos, giyera, pagbili ng missiles, hindi po pagkain, trabaho, kabuhayan at kapayapaan. Attorney Valera, go ahead po. Alam mo, babalikan ko, inaral ko ng gusto naman yung gera ng Ukraine, no? And then yung usapin ng international order. Pero sa Pilipinas, ano ba yung pambansang interest natin? No? Bakit kailangan tayong pumasok sa bingit ng digmaan? So, ulitin lang natin, Eric. Yes. Ang kailangan natin ay palakasin ang ating ugnayang pang-ekonomiya, pang-kultura at pang-kalakalan sa lahat ng bansa sapagkat ito ang ating pambansang interest. Sa halip na magtatag ng mga alyansang military na naglalagay sa ating bansa sa tensyon ng digmaan at krisis. Binanggit mo ang Ukraine, Eric. Yes. Gusto ba natin na pumasok ng Ukraine? Hindi ba tayo natuto sa kasaysayan natin? Hindi nga usapin ito ng laban against colonialism. Yeah. Usapin ito ng pulisiya na tayo ay nakikipaggera na wala naman dapat tayong gerahin, no? Kapayapaan at hindi digmaan ang malinaw na panawagan ng ating mga mamamayan at sa buong mundo. Kahit sa mo tignan na anggulo, hindi tayo po pwedeng pumasok doon sa tinatawag nating potential Ukraine station. Yes. Na yung proxy wars ay doon dadalhin sa ating bansa, no? 2 nag-uumpugang mga makapangyarihang bansa ay tayo ay nagiging sakripisyo para tayong pawn na pwede itulak kung saan nila gusto, no? Correct. Alam naman natin yan, na ang digmaan, no? Kahit na sa Second World War, Eric, ay nakita natin kung paano tayo naging magnet ng attack, di ba? Daan-daang libo na mga Pilipino nawasak
Katulad na nabanggit mo na nangyayari sa Ukraine. Again, of course, meron akong ibang analysis doon in term of the International Human Rights Order at saka yung tinatawag nating NATO. Pero tama yung konteksto at saka yung konsepto na yung panawagan ay ng kapayapaan ang kailangan po nating gawin. Manawagan tayo sa ating administration, sa ating legislatura, sa buong sambayan ng Pilipino. Ang nais po natin, kung ang nais natin ay kapayapaan, humakbang po tayo ng buong katapangan para makakuha at papuntang kapayapaan, hindi papuntang digmaan. Klaro. Attorney Valera, bakit sinaraduhan ni Marcos Jr. ang diplomasiya at digmaan ng kanyang postura? At bakit biglang pumihit na lang ito? Wala na bang magagawa ang mamamayan? And if Marcos Jr. declares a state of war against China in a flimsy, whimsical, capricious instigation of his U.S. masters na hindi natin kinikilala, what are the options legally and otherwise for the people to take to resist the madness for war in the doom of war na binibitbit ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino? Please advise our people. Yeah. Alam mo ka, Eric, ang basic premise natin ay kapayapaan. Ang ugat ng kapayapaan ay hindi pwedeng isabay sa ugat ng digmaan. Tama. Pangalawa, yung ginagawa ngayon ni Pangulong BBM, katulad nung nabanggit ko kanina, ay hindi sa ating pambansang interest. Ngayon, ang lumalabas dito, ano yung pinoproteksyonan niya? Yun. Anong interest, personal interest niya ba na manatili sa kapangyarihan? That's a possibility. Yes. Again, ayokong pumasok sa political conjecture. Pero kung yung sinasabi mong 360 degrees turn, naalala mo na batay sa prinsipyo